ano po, your reaction po sa naging hearing ngayon? Of course, you take the smoking gun. Ano pong inyong sasabi right now? Well, I'm relieved na sa ngayon, sa wakas, no? After 10 years, ay kinumpirma nung AMLAC yung aking nilalabas sa taong bayan simula pa noong 2016. Yun lang, nalungkot lang ako na hindi naniwala yung mga kababayan natin nung una ko itong inilabas. At pero ngayon, andirito na, no? At sana ay tuloy-tuloy na ito para matanggal na yung mabasag na yung pagpapanggap ng Duterte family na sila ay mga simple mga tao. Pero dito nakita natin, bukod sa kurakot sila, yung pera nila galing sa illegal na droga. So yan, maraming nabudol na Pilipino dito sa ginawa nila simula noon hanggang ngayon. Sana po mamulat na sila. Sir, You feel vindicated after everything na nausgahan kayo na parang nagbibigay kayo ng fake na documents after everything. Totoo naman pala. Na yung 18 transactions are good. Yung personal vindication kasi sa akin, ano lang insignificant yun kasi malaking damage ang nagawa ng mga Duterte sa bayan natin. So kahit na I was proven correct later on, pero the past 10 years, grabe na yung nangyari at marami nang namatay na perwisyo at nanakawan dito sa ating bayan. So sana lang sa susunod konting tiwala naman kasi hindi naman ako gumagawa lang ng kwento. Ito po ay tungkulin ko sa bayan simula pa noong 2003 ginagawa na namin to. Hindi po kami nag-iimbento ng kwento. Sen, may mga, of course, people of the Duterte camp or the Duterte supporters are still going to discredit you sa mga ebidensya na yun. Lalo na may isang lumabas na ngayon sa social media na yung SM lang ng testimony nyo na sinasabi nila nagbukas naman daw yung mall ng September 2012 pero you said na yung bank daw nagkaroon deposit on 2011 even before the branch was still Anong created. bangko yan? Yung SM BDO, SM Lanang, yung 100 million, yung sinasabing nag-deposit daw sa BDO sa SM Lanang 100 million. Alam nyo, lahat nakita nyo naman kinumpirma lahat nung AMLAC. 'Di ba? Hindi ko naman ginawa yan Ba't ko imbentuhin yan, 'di ba? Sila, kung kulto sila, problema na nila 'yon. Alam mo, may mga kulto si Duterte na kahit bumaril si Duterte sa gitna ng EDSA sasambahin pa rin nila Hindi ko problema 'yon. Problema nila 'yon. Pero yung mga taong bukas pa ang pag-iisip, mga Pilipinong ganon, yun ang gusto nating mamulat. Kasi yun may pag-asa pa yun. Yung mga kulto na yung paniniwala kay Duterte, wala na akong magagawa po doon. Sir, can you give us more details about Joseph Dimesa? Yung pagkukutan niya. Hindi ko na po siya na follow up kasi importante po is yung mga dokumento kung totoo yon and eventually nakumpirma namin at ito nga kinumpirma pa na AMLAC. So yun po importante. Sir, na nakita? Sabi niyo, sir, tinawagan niya kayo. Paano, sir, nag-start yung connection? Ando doon po sa affidavit, nag-walk-in doon sa headquarters namin sa Magdalo sa Quezon City. Tapos binet no initially nung staff namin, tapos eventually ni-set up yung meeting. Tinignan ko. So yun, chinek namin yung mga dokumento after. Yun po yun. So parang safe siya kay Madriano, sir, na malapit din sa pamilya ni Duterte. Yun ang claim niya. No. Malapit siya sa isang kamag-anak na nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno. Yun ang sinabi ko sa affidavit. Pa ba yung connection nila kay Sabi or I believe so. Tuloy-tuloy pa rin yan. Kasi hanggang sa dulo ng termino ni Duterte ay nagpapaluwal siya ng pera. Ando doon po yan sa nireport ko. Kasama sa sinabit ko pong dokumento at kasama doon sa kinumpirma ng AMLAC po yan kanina. Yes.